Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Kumusta na po kayo? Gaya po ng dati po, palagi ko pong sasabihin sa inyo ng inyong pong abang lingkod ay wala pong ipinakikilala po na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan, ang atin pong banal na Espiritu Santo. Dahil nga po may mga special pong kapahayagan ang ating banal na Espiritu Santo, ang lahat pong mga nilalaman po nito ay saka ko na lamang po ipagpapatuloy po ang kapahayagan po ng mga nilalaman ng banal na libro. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo ay ipahayag ko po sa inyo kung ano po ang bansa pong Pilipinas sa mata po ng ating Diyos na kataas-taasan, at kung ano rin po ang bansang Pilipinas po sa mata po ng kampon po ng kalaban, ng kampon po ng kadiliman po. Dahil nga po palagi pong paulit-ulit po na ipinahahayag ng ating Espiritu Santo na ang bansang Pilipinas po ang nawawala po na hindi matagpuan ng mga sinauna pong nilalang, ang tinatawag pong ang lupa pong pangako. Wala pong ibang lupain po, kundi yan po ay ang lupang pinili, bayang hinirang, ang bansang Pilipinas po. Sa ngayon po, ang atin pong lupain ay kahit po sa mismong mga mata po natin ay punong-puno po ng karumihan, punong-puno po ng kasakiman, pagkaganit po, pagiging makasarili ng kabuluhan po, ng katayugan at kataasan po. Sa ngayon po, ayan po ang tunay na kalagayan po ng atin pong lupain. Subalit ang lahat pong ito ay kailangan daw po nating pagdaanan po. Lahat po ng hirap, lahat ng kaguluhan, lahat ng karumihan pong yan ay unti-unti pong sa tulong, awa at gabay po ng ating pong Diyos na kataas-taasan, ay yan daw po ay unti-unti pong lilinisin po upang ang pinaka maliit pong kinang na nakikita natin sa ating lupain po ay magsilbi pong pinakamaliwanag po sa lahat po ng lupain. Darating daw po ang panahon po na ang bansang Pilipinas po ay dadayuhin po ng mayayamang lupain ng mga tao pong matataas ang kapangyarihan sa iba't iba pong nasyon po, dahil ang bansang Pilipinas po ay mamumukadkad po talaga. Dito po makikita po ng lahat po na ang bansang Pilipinas po ay talaga pong ibang-iba. Mapapatunayan po ng lahat na ang hinahanap po na lupang pangako na hindi matagpuan mula pa nung una, ayan nga po ang atin pong lupain. Ang lupain po na halos po gusto na nating lisanin dahil nga po sa tindi nga po ng mga kaganapan at mga pangyayari pong nagaganap po na lantad po sa atin. Subalit yan daw po ay bahagi po ng gagawin pong malalim pong paglilinis sa bansa pong Pilipinas. Ang atin pong mahal na Birheng Maria ay hindi na po magtatagal, ay sa dalawa po nating mga mata siya po ay ating mamamasdan. Bagamat siya po ay hindi po tidipa o magpapakilala o ipagsisigawan niya sa lahat po na siya
ang mahal na Birheng Maria po, tayo daw po na lahat ng makakakita sa kanya o personal na makikilala siya, ay tayo daw po mismo ang magdideklara na ito, ang babaeng ito, ang ating mahal na Birheng Maria. Siya po ay maglalakbay at mamamasdan po ng ating dalawang mata. Hindi na po yan magtatagal. At yan po ay hindi raw po magiging tago sa mata po ng kampon nga po ng kadiliman po. At yan po ang dahilan. Kaya po ang kampon po ng kadiliman, ang hari po ng kadiliman po, ay magiging gano'n na lang po ang pagnanais nila na lahat po sila ay makakonekta po sa atin pong lupain. Dahil nga po, bagamat walang pag-amin po, ang taglay pong kinang at liwanag ng ating mahal na Birheng Maria ay hinding-hindi po kayang itago. So maaamoy po siya ng lahat po ng mga pinuno, matataas na pinuno ng iba't ibang lupain. So napakarami po ng maghahandog o mag-o-offer ng tulong o kaya po ay ng mga handog o alay po para lang po sila makalapit po sa mga namumuno rin po sa lupain pong ito upang sila po ay maging konektado nga po at sa lupain ito ay magkaroon po sila ng lugar. Darating po yung panahon na ang bansang Pilipinas ay pag-aagaw-agawan po ng mga dayuhan po. So kung kayo po ay isang Pilipino, yung mga lupain po ninyo, ng mga pag-aari po ninyo, ay pakaingatan po ninyo dahil nga po darating po yung panahon na talaga pong tudumugin po ang bansang Pilipinas po. Lalo na po kapag ang mahal na Birheng Maria ay lumantad na po talaga at wala mang pag-amin, ang kampon po ng dilim ay maaamoy po siya ng sobra. Yan po ang dahilan kaya ang ating mahal na Birheng Maria ay dudumugin po ng napakarami pong sisilawin po siya sa napakarami pong handog, alay, magkakaroon po ng napakarami pong tagahanga ang ating mahal na Birheng Maria mula po sa lupaing ito at sa iba't ibang lupain nga po dahil nga po ayon po sa ating banal na Espiritu Santo ay malalantad po na kung yan ang mahal na Birheng Maria, ang sino mang hari o lalaking aakay sa kanya at makapaghahatid sa kanya po sa altar, yan po ang tunay at nag-iisa pong Diyos Ama po, ang atin pong Haring Jesucristo, ang atin pong, ang katawan po ng ating Diyos na kataas-taasan, ang mahal na Birheng Maria po, ay totoo pong may dugo, may laman at may buto po. Kawangis po nating totoo. At ang atin pong Diyos Ama, at yan po ay ang Haring Jesucristo, ay katulad din po natin. May katawan, may dugo, may laman at may buto po. At ang pinaka importante nga po, ang banal pong pamilya po ay nasa lupain pong karugtong po ng hardin po ng Eden. At yan po ay ang bansang Pilipinas po. Kaya mahalin po natin ang ating lahi, mahalin po natin ang ating lupain. Bagamat hindi po ganun kabilis po o ganun ka-magic pong isang click lang ay magbubong na kaagad ang bansang Pilipinas, ang atin pong banal na Espiritu Santo po ang talaga pong ang nagpapahayag po na ang bansang Pilipinas po ang original pong karugtong ng hardin po ng Eden, ang lupang pangako po, at narito po ang banal na pamilya po. So huwag po tayong mawawalan ng pag-asa, magpakatibay, magpakatatag po ang lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas po. Wala na naman po tayong oras, hanggang sa muli po. Ako po ang inyong abang lingkod. Bye-bye, paalam at mabuhay po.
tayo pong lahat.